Kabanata 13:11. Huling pagkakataon. Bilisin mo. Tuwang-tuwang sigaw ni Jen Allen kay Cyrus. Saglit na nag-alinlangan si Cyrus, at bibilis na sana. Biglang, ang sasakyan ni Marvin ay umindayog pa kanan, na nagbigay kay Cyrus ng pagkakataong mag-overtake. Dapat mong malaman na ang daan ay napakakipot sa oras na ito. Kailangang subukan ni Cyrus ang kanyang mga kakayahan kung gusto niyang mag-overtake. Ngunit si Marvin ay napaka-experienced din at patuloy na binabago ang posisyon ng kanyang sasakyan, na dahilan upang hindi maka-overtake si Cyrus. Diretso. Dahil kung pipiliin ni Cyrus na mag-overtake sa ganitong delikadong sitwasyon, malamang na direkta siyang mahulog sa bangin. Bakit napakatuso nitong si Prinsipe Marvin? Tuwang-tuwang sigaw ni Jen Allen matapos makitang hindi sila hinayaan ni Marvin na maabutan. No way, napakaganda ng teknik niya, at normal lang sa mga tao na hindi tayo lampasan. Sabi ni Cyrus sa mahinang boses. Kung ganoon, ano ang gagawin mo ngayon? Saglit na nag-alinlangan si Jen Allen, at mahinang tinanong si Cyrus. Maghintay ng pagkakataon. Sagot ni Cyrus. Anong pagkakataon? Malapit na tayong makarating sa finish line. Kung hindi mo ito malalampasan, walang ang talo tayo. Sumimangot si Jen Allen at sinigawan si Cyrus. Huwag kang mag-alala, siguradong may pagkakataon pa. Mahinang sabi ni Cyrus. Kasalanan mo ang lahat. Kung hindi lang dahil kailangan mong makipag-bargain sa akin noon, hindi magiging pasibo ang sitwasyon natin. Halatang maraming pagkakataon na ma-overtake, pero sinayang mo lang. Walang imik na sigaw ni Jen Allen kay Cyrus. At hindi pinansin ni Cyrus si Jen Allen at nagpatuloy sa pagmamaneho. Sa oras na ito, ang kotse ni Cyrus ay napakalapit sa kotse ni Marvin, at halos parang dom-eye-kit ang kotse sa kotse. Palaging sinusubukan ni Marvin na alisin si Cyrus, ngunit hindi niya maalis si Cyrus no. Kahit na ano, at walang paraan si Cyrus na maabutan siya. Ang mga tao ay natigil ng ganito. Ngunit dahil malapit na ito sa finish line, halatang mas mataas ang winning rate ni Marvin. Si Marvin ay palaging nasa nangungunang posisyon. Ngunit sa katunayan ito ay isang napakalaking pagsubok para kay Marvin. Dahil ang mga kondisyon ng kalsada dito ay napaka-komplikado, at ito ay naharang sa mahabang panahon, kaya ang kalsada ay hindi maayos para sa mahabang panahon. Kapag ang sports car ay nagmamaneho ng napakabilis. Kung mayroong hukay o bato, ang sasakyan ay lilipad ng mag-isa, kaya hindi lamang kailangang obserbahan ni Marvin si Cyrus sa likod niya, ngunit obserbahan din ang hitsura, na tumataas ng husto. Ng kahirapan. Siyempre, ang tsoper na tulad ni Marvin ay hindi magkakaroon ng malaking problema sa pagharap sa sitwasyong ito. Mula sa simula hanggang sa kasalukuyan, siya ay napakatahimik, walang anumang kaba. At ang babaeng nakaupo sa co-pilot ay hindi isang simpleng tao. Dahil sa ilalim ng gayong mga pangyayari, ang babae ay maaari pa ring magkaroon ng isang mahinang ngiti sa kanyang mukha, at napakatumpak na sabihin kay Marvin ang mga kondisyon ng kalsada sa kanyang harapan at ang mga posibleng mangyari. Panganib. Napakaseryoso pa rin ang ekspresyon sa mukha ni Marvin sa mga oras na ito. Dahil alam niyang hindi siya matatalo, kung matatalo siya, masisira ang kanyang mito ng pagiging invincibility, at hindi siya papayag. Sa oras na ito, napakalapit na sa finish line, at medyo kinakabahan na si Marvin. Marvin, you have met a very powerful person this time. Mas mabagal siyang nagsimula kaysa sa iyo at bumagal sa gitna. Kung hindi, baka matalo ka ngayon. Upang matulungan si Marvin na mapawi ang pressure, ang babaeng nasa itaas ng co-pilot ay nagkusa na magsalita. Oo. Hindi ko ine-expect na ganito siya ka-powerful dati. Mina, maliit ko siya,
Pero kahit anong mangyari, hindi ako magpapatalo ngayon. Sumagot si Marvin sa mahinang boses, at saka malakas na tinapakan ang accelerator, tila mas mabilis ang takbo ng sasakyan. Huwag kang masyadong kabahan, may one-way na daan sa unahan, at isang sasakyan lang ang pinapayagang dumaan, kaya wala siyang pagkakataon. Mahinang sabi ng babae. Nakita ko. Bahagyang tumango si Marvin. Sa kabilang banda, ang mukha ni Jen Allen ay labis na galit, dahil pakiramdam niya ay masyado siyang naagrabyado para matalo ngayon. Kung tutuusin, si Cyrus ay may napakaraming pagkakataon na maabutan ngayon lang, ngunit lahat sila ay sinayang ni Cyrus. Kung ang mga pagkakataong iyon ay hindi nasayang, siya ang mananalo ngayon. Ito ay isang one-way na kalye sa unahan, at wala tayong pag-asa na malampasan ito. Frustrated na sabi ni Jen Allen kay Cyrus. Umupo ng mahigpit, mag-overtake pagkatapos ng 50 metro. Mahinang sabi ni Cyrus. Overtaking pagkatapos ng 50 metro. Nang marinig ni Jen Allen ang mga salita ni Cyrus, hindi niya napigil ang matigilan sandali, pagkatapos ay mabilis na tumingala sa harapan, at pagkatapos ay sumigaw ng malakas, "Baliw ka ba? Paano ka nakarating doon?" Buzz. Wala namang kalokohan si Cyrus, bilisan mo lang. Sa oras na ito, napakakomplikado pa rin sa Cyrus. Dahil ang lahat ay one-way na kalsada. Isang sasakyan lang ang madadaanan. At lahat sila ay bilog na mga kalsada sa bundok. Kaya ang kontrol ng sasakyan ay mas madaling magkamali. At nang syempre mas marami pa ang importanteng punto ay ang kalsadang ito ay hindi lamang napakakipot. Ngunit wala ring guardrail sa magkabilang gilid, basta may konting error, mahuhulog ang sasakyan sa bangin. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga tao ay namatay dito sa unang lugar. Dahil masyadong makitid ang daan. Sa nakalipas na ilang taon, ang kalsadang ito ay naharang, at ang mga ordinaryong tao ay hindi kailanman mangangahas na umakyat. Dahil napakakipot ng kalsada, imposibleng mag-overtake maliban kung naiinip ka. Ngunit walang paraan, nakahanap si Cyrus ng pagkakataon sa oras na ito. Dahil may biglang lumitaw na bato sa unahan ng kalsada. At ang taas ng batong ito ay hindi masyadong mataas. Kung gusto ni Cyrus na mag-overtake, maaari lang niyang piliin na i-drive ang batong ito, dahil ito lang ang lalabas. Lou, kung hindi madaanan ni Cyrus ang lugar na ito, tiyak na matatalo siya ngayon. Tila napansin din ni Marvin ang nakaraang sitwasyon. Pakiramdam niya ay kung babaguhin niya ang kanyang sarili sa posisyon ni Cyrus, tiyak na pipiliin niyang mag-overtake sa lugar na ito. Dahil ito ang pinakamagandang pagkakataon at ang tanging pagkakataon. Bagamat tila napakabaliw ng pagkakataong ito, alam niyang baliw na tao si Cyrus, at hindi niya palalampasin ang pagkakataong ito. Hindi ako magpapatalo. May kislap ng determinasyon sa mga mata ni Marvin, at pagkatapos ay tinapakan niya ang accelerator. Sa isang iglap, ang bilis ng emperador ay umabot na sa isang napakapangingilabot na bilang. Na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na ito ay tulad ng isang kislap ng liwanag, na maaari lamang ilarawan bilang mindscape. At ang babae sa co-pilot ay medyo nagulat nang makita niya ang ekspresyon sa mukha ni Marvin, dahil ito ang unang pagkakataon na nakita niyang seryoso si Marvin. May dalawang kalsada sa harap niya. At pagkatapos tumawid sa dalawang kalsadang ito, magiging isang kalsada ito, kaya hanggat naunang tumawid si Marvin sa kalsadang ito, siya pa rin ang uupo sa nangungunang posisyon. Kabanata 13:12. Psikolohikal na laro. Sa ganoong tensyonado na sitwasyon, si Marvin ay maaari na ngayong ituring na ginagawa ang kanyang makakaya. Nang makita ni Cyrus ang pagtaas ng bilis ni Marvin, naging seryoso din ang ekspresyon ng kanyang mukha, lumingon siya at sinabi kay Jen Allen. Umupo ka ng matatag, alam mo ba? Alam. Mabilis na tumango si Jen Allen.
Diretso ang pagtapak ni Cyrus sa accelerator, at saglit na tila lumilipad ang sasakyan ni Cyrus, humahangos patungo sa Dallas Dis na nasa harapan niya sa napakabilis na bilis. Sa oras na ito, ang bilis ng sasakyan ay tila lumampas sa pinakamataas na bilis na kayang tiisin ng kotse. Kaya ang iba't ibang fault light ng sasakyan ay nagsimulang kumislap ng galit, ngunit si Cyrus ay wala sa mood na alalahanin ang mga bagay na iyon at bumibilis pa. Bagamat si Jen Allen ay isang taong mahilig sa karera, hindi pa niya naranasan ang ganoong sitwasyon. Sa tingin niya ay baliw talaga si Cyrus. Mariing ipinikit ni Jen Allen ang kanyang mga mata, hindi naglakas loob na buksan ang kanyang mga mata upang makita kung ano ang nangyari sa kanyang harapan. Ang mga sasakyan ni Cyrus at Marvin ay humahangos na patungo sa Dallas Dis sa hindi kapani-paniwalang bilis. Ngayon, kung sino ang mauunang tumakbo sa kalsada ay siyang magwawagi. Ito ay isang bagay na alam nilang dalawa sa kanilang mga puso. Si Marvin ay hindi pa masyadong baliw sa loob ng mahabang panahon, at matagal na siyang hindi nakakita ng kalaban tulad ni Cyrus. Pakiramdam niya ay parang nakita niya ang pakiramdam ng karera noon. Sa orihinal, hindi sineseryoso ni Marvin si Cyrus, dahil pakiramdam niya ay talagang walang kwenta ang isang kalaban tulad ni Cyrus, at kailangan lang niyang tumakbo ng basta-basta. Ngunit hindi niya akalain na ang lakas ni Cyrus ay magiging sobrang nakakatakot. Sa liwanag at batong iyon, biglang nakakita si Marvin ng isang madilim na anino na dumaan. Tama, talagang sumugod si Cyrus sa Dallas Dis. Sa puntong ito ang parehong mga kotse ay nagmamaneho ng magkatabi, kaya kung sino ang unang makatapos sa kalsada ay mananalo. Namamatay ba ang taong ito? Hindi napigil ang mapabulalas ng babaeng nasa itaas ng co-pilot na maliit ang bibig. At ang sasakyan ni Cyrus ay hindi pa rin ibig sabihin na huminto pagkatapos ng pagmamadali sa Dallas Dis, at patuloy na umusad sa napakabilis na bilis. Ang higit na nakakatakot sa mga tao ay ang kotse ni Cyrus ay nakakabit na ng mahigpit sa pader ng bundok, kaya mabilis na lumipad ang sasakyan, at maging si Jen Allen ay hindi napigil ang mapasigaw. Bagamat alam ni Jen Allen na ito ay napakahiya, ito ang kanyang likas na reaksyon. Halos magkasabay na tumawid sa Dallas Dis ang sasakyan ni Cyrus at ang sasakyan ni Marvin. Ngunit ang problema ay isang kotse lang ang maaaring dumaan sa unahan, ibig sabihin, dapat bumagal ang takbo ng isang sasakyan, kung hindi ay magbanggaan ang dalawang sasakyan. Magkasama, lahat apat na tao sa kotse ang mamamatay. Ngunit hindi sinasadya ni Cyrus na bumagal, at si Marvin ay natural na hindi nagplanong bumagal. Fuck, ang lokong ito. Ngunit sa pinakakritikal na sandali, si Marvin ay likas na humakbang sa preno. At ang sasakyan ni Cyrus ay matagumpay ding naunang sumugod sa kalsadang iyon. Hindi ba talaga siya takot sa kamatayan? Tumingin si Marvin sa kotse sa harap niya na may gulat na ekspresyon sa mukha. Dahil hindi niya talaga maintindihan kung paano ito ginawa ni Cyrus, hindi niya magawang magdahan-dahan sa isang mapanganib na sitwasyon. Siya ay nakikipagkarera sa kanyang buhay. Mabagal na nagsalita ang babae sa itaas ng co-pilot. At huminga ng malalim si Marvin pagkatapos marinig ang mga salita ng babae, at pagkatapos ay bumulong. Ang taong ito ay talagang masyadong kumpiyansa, at ang kanyang kumpiyansa ay umabot sa isang napakahirap na antas. Dapat siyang matuwa na nakilala niya ako ngayon. Kung magkita tayo sa akin. Nakakadebo lang, tapos kailangan nating mamatay ngayon. Napangiti ng mahina ang babae pagkarinig nito, ngunit hindi nagsalita. At sa wakas ay iminulat ni Jen Allen ang kanyang mga mata sa oras na ito. Nang makita niyang si Cyrus ang nanguna, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay lubhang hindi kapani-paniwala, at nasasabik siyang sumigaw kay Cyrus. Talagang nanalo tayo. Talagang nanalo tayo. Masyadong hindi ka panipaniwala, paano mo ito nagawa ngayon? Napakasimple nito, patuloy lang sa pagmamaneho pasulong.
Mahinang sabi ni Cyrus. Sa katunayan, si Cyrus ay may mga elemento ng pagsusugal ngayon. Siya ay tumetaya kung paano pipiliin ni Marvin. Kung hindi lang pinili ni Marvin na magpreno, lahat sila ay kailangang mamatay. Ngunit kung pipiliin ni Marvin na magpreno, si Cyrus ang mananalo. Siyempre, kung iginiit ni Marvin hanggang sa huli, maaaring piliin din ni Cyrus na magpreno. Iisa lang ang buhay. Gaano man katapangan ang mga tao. Talagang imposibleng piliing magbiro sa sarili nilang buhay. At si Marvin ay sumikat na. At ang mga magagandang araw ay nasa unahan, kaya imposibleng gamitin ni Marvin ang kanyang sariling buhay upang gumawa ng isang biro. Taya, hindi sa banggitin ang larong ito ay hindi masyadong mahalaga, Marvin ay hindi kailangang kumuha ng masyadong maraming panganib. Obviously, nanalo si Cyrus sa taya. Si Marvin ay talagang walang lakas ng loob na tumaya laban sa kanyang sarili. Bagamat nasa nangungunang estado ngayon si Cyrus, hindi binaygo ni Cyrus ang kanyang pagbabantay, dahil hindi niya alam kung ano ang kalagayan ng kalsada sa kanyang harapan. Kailangan niyang obserbahan ang sitwasyon sa paligid sa lahat ng oras upang maiwasan ang anumang aksidente na mangyari. Dati, laging nasa likod si Cyrus, kaya kailangan lang niyang sundan si Marvin, pero ngayon iba na, hindi nabawasan ang pressure ni Cyrus. Kapag nasa likuran ka, iisa lang ang nasa isip mo. At iyon ay kung paano idaan ang sasakyan sa harap, at hindi mo kailangang mag-alala sa panganib sa daan, dahil ang kotse sa harap ay maaaring makapasa, tiyak na makakalampas ka rin. Pero ngayon, iba na. Itim na itim sa harap mo. Ni hindi mo alam kung ano ang nasa harap mo o kung may panganib ba sa harap mo, kaya dapat nakatutok ang atensyon mo. Maging si Jen Allen, na nakaupo sa co-pilot, ay kinakabahan para kay Cyrus. At ang mas nakakatakot ay walang balak sumuko si Marvin, at palaging nakasunod sa likod ni Cyrus. Bagamat wala siyang puwang para mag-overtake ngayon, hindi ito nangangahulugan na wala nang hinaharap sa harap ni kanya, kalagayan ganyan. Hinahangaan pa rin ni Cyrus si Marvin sa kanyang puso, dahil pagkatapos maranasan ang nakaraang sitwasyon, tiyak na susuko ang mga ordinaryong tao, at hindi na kailangang magpatuloy sa pagmamaneho. Ngunit si Marvin ay walang ideya na sumuko, at sumunod pa rin ng malapit sa likod ni Cyrus, na nagparamdam sa mga tao na talagang hindi kapani-paniwala. Mahigpit na hinawakan ni Cyrus ang manibela gamit ang dalawang kamay sa oras na ito, na nakatingin sa harapan na may napakaseryosong ekspresyon. At si Jen Allen ay walang kamalay-malay na lumingon at sinulyapan si Cyrus. Isang kakaibang tingin ang biglang sumilay sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis niyang naisip kung ano ang pinagbantaan sa kanya ni Cyrus, kaya lahat ng kakaiba sa kanyang mga mata ay lumiwanag, napalitan ng its. Galit at sama ng loob. Kabanata 13:13. Huwag magsalita. Kung hindi bina-blackmail ni Cyrus si Jen Allen ngayon, magiging napakaganda pa rin ang impresyon ni Jen Allen kay Cyrus, ngunit pagkatapos ng insidenteng iyon, magkakaroon ng walang katapusang sama ng loob si Jen Allen kay Cyrus. Ang swerte ni Marvin ay hindi kasing ganda ng kay Cyrus, at ang huling daan ay hindi nagbigay kay Marvin ng anumang pagkakataon. Pagkalipas ng ilang segundo, sa wakas ay nakita ni Cyrus ang tanda ng finish line. Huminga ng malalim si Cyrus at tinapakan ang accelerator. Ang sasakyan ay sumugod sa sobrang nakakatakot na bilis. Si Jen Allen ay muling natakot sa bilis ng sasakyan, na may kakaibang takot na ekspresyon sa kanyang mukha, at sumigaw ng malakas, "Nanalo na kami. Ano ang ginagawa mong pagmamaneho ng napakabilis?" Crunch. Sa sandaling ito, diretsyong tinapakan ni Cyrus ang preno. Walang drifting at walang magarbong galaw, isang napakasimpleng sasakyan, pagkatapos ng ilang metrong pag-slide, panay ang paghinto ng sasakyan sa dulong posisyon.
Makalipas ang ilang segundo, humahabol na ang sasakyan ni Marvin. Bagamat ilang segundo lang ang pagitan, natalo si Marvin, at natalo siya ng husto, at kumbinsido siya sa pagkatalo. Matapos huminto ang sasakyan, si Jen Allen ay natulala na umupo doon, nang walang sabi-sabi. Anong problema mo? Nilingga ni Cyrus ang kanyang ulo upang tingnan si Jen Allen at nagtanong na may nagtatakang ekspresyon. Ako. Nang ibuka ni Jen Allen ang kanyang bibig para magsalita, bigla niyang itinulak ang pinto ng kotse, at pagkatapos ay nagsimulang mag-urong, na may napakasakit na ekspresyon sa kanyang mukha. Matapos makita ni Cyrus si Jen Allen na ganito, isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa kanyang mga mata, at mahina siyang bumulong, paano pa rin nagkakaroon ng motion sickness ang isang racing driver. Sa orihinal, aaliwin ni Cyrus si Jen Allen, ngunit kinuha ni Marvin ang babae at nagkusa na lumakad. Pagkatapos ay iniunat ang kanyang kanang kamay at sinabing, nanalo ka. Magaling ka. Nakipagkamay si Cyrus kay Marvin at sumagot ng nakangiti. Kailangan kong sabihin na napakaganda pa rin ang mentalidad ni Marvin. Kung ang parehong sitwasyon ay papalitan ng ibang tao, magagalit siya ng labis na hindi na siya makakapagsalita, at talagang imposibleng gumawa ng inisyatiba upang makausap. Cyrus. Ngunit nagawa ni Marvin na batiin si Cyrus. Mula rito, makikita na hindi siya nasaraan ng loob sa nangyari ngayon, bagkus ay mas namulat siya sa sarili niyang mga pagkukulang. Sa normal na mga pangyayari, ang mga ganitong kalaban ang kadalasang pinakakinatatakutan na kalaban. Nakilahok ako sa maraming drag racing competition, ngunit hindi pa ako nakakita ng drag racer na tulad mo. Ikaw ang pinakapangahas at nakakabaliw na drag racer na nakita ko, at ang iyong mga kasanayan ay nagpaparamdam sa akin na hindi ka panipaniwala. Matuto ka sa akin. Sabi ni Marvin kay Cyrus sa napakaseryosong tono. Hindi mapigilan ni Cyrus na mapangiti nang marinig niya ang mga salita ni Marvin, at pagkatapos ay mahinang sinabi. Napakakapangyarihan mo rin, sa palagay ko marami kang magagawa sa hinaharap. Ikaw ba ay isang profesional na driver ng karera? Curious na tanong ni Marvin kay Cyrus. Hindi. Umiling si Cyrus. At ang babae sa tabi ni Marvin ay hindi napigil ang mapangiti pagkatapos marinig ito, at pagkatapos ay mahinang nagsabi. Mukhang nasa folk talaga ang master. Hindi talaga ako expert. Nakangiting sagot ni Cyrus, at saka tumingin ng taas-baba sa babae. Si Marvin ay isang hamak na tao, ngunit ang kanyang puso ay napakabaliw, at ang babaeng ito ay banayad at marangal at matikas. Ang mga karakter ng dalawa ay maaaring ituring na hindi magkatugma, ngunit maaari silang magkaroon ng komplementaryong epekto. Kapag si Marvin ay pabigla-bigla, may nagpapatahimik sa kanya, kaya't ang dalawa ay maaari ding ituring na isang perpektong magkatugma. Kahit ano, natalo ako ngayon, at kumbinsido ako na natalo ako, bababa ako ngayon. Mahinang sabi ni Marvin kay Cyrus. Ayos ito. Tumango si Cyrus. Dinala ni Marvin ang babae sa tuktok ng bundok, habang si Cyrus ay naglakad papunta kay Jen Allen na may dalang bote ng mineral na tubig, at nakangiting sinabi kay Jen Allen, uminom ka. Nilingga ni Jen Allen ang kanyang ulo at sinulyapan si Cyrus, pagkatapos ay inabot at kinuha ang tubig. Alam ni Cyrus na mapapahiya si Jen Allen kapag nandoon siya, kaya bumalik siya sa kotse at naghintay. Pagkalipas ng ilang minuto, sa wakas ay bumalik si Jen Allen sa kotse. Nilingga ni Cyrus ang kanyang ulo at sinulyapan si Jen Allen, at pagkatapos ay sinabing may ngiti. Sa palagay ko ay hindi ka angkop para sa karera. Paano ka maglalaway ng ganito kapag nakikipagkarera ka? Ikaw. Nang marinig ni Jen Allen ang mga salita ni Cyrus, isang bakas ng galit ang sumilay sa kanyang mga mata, at likas niyang gustong tumanggi,
ngunit wala siyang lakas, kaya't napasigaw na lamang siya ng malakas. How dare you speak? Ano ang you doing so fast? Bagamat mahilig ako sa karera, ayoko namang kitilin ang buhay ko. Ngayon lang tayo siguradong mananalo. Kung hindi mo mapigilan ang sasakyan, mamamatay tayong dalawa, alam mo ba? Ang paglalaro sa ganitong uri ng master racing ay ang iyong buhay. Kung wala kang kumpiyansa na makipaglaro sa iyong buhay, pagkatapos ay huwag makipagkompetensya. Napakakalmang sabi ni Cyrus. At hindi napigilan ni Jen Allen na matigilan nang marinig niya ang mga salita ni Cyrus, at pagkatapos ay tinanong si Cyrus na nakakunot ang noo, talagang hindi ka pa nakasakay sa kotse dati? Hindi. Marahang umiling si Cyrus. Pero sa tingin ko napakasela ng mga kakayahan mo, kung hindi, paano kung tatanggapin kita bilang isang alagad? Tuturuan kitang makipagkarera. Nakangiting tanong ni Jen Allen kay Cyrus. Kuya, gusto mo pa ba akong turuan kung paano makipagkarera gamit ang iyong mga kakayahan? Halos pareho lang naman ang pagtuturo ko sa iyo sa karera. Walang magawang sabi ni Cyrus. Ayos lang yan, turuan mo akong makipagkarera. Napakurap si Jen Allen at nakangiting sinabi. Haha. Hindi napigilan ni Cyrus na matawa nang marinig niya ang mga salita ni Jen Allen. At ngayon ay napagtanto niya na si Jen Allen ay nagbabalak na kunin siya bilang kanyang guro. Gusto mo turuan kita mag-drag racing? Mahinang tanong ni Cyrus kay Jen Allen. Oo, si Miss Ben ang mahihirapan ngayon at hayaan mo akong turuan akong makipagkarera. Tumango si Jen Allen. At mahinang sinabi ni Cyrus pagkatapos mag-isip tungkol dito ng ilang sandali. Bueno, maaari mo munang gawin ang aking mga gawain, hanggat ginagawa mo ng maayos ang aking mga gawain, tatanggapin kita bilang isang disipulo. Pumayag. Mabilis na sigaw ni Jen Allen. Siyempre. Bahagyang tumango si Cyrus. At mahinang sinabi ni Jen Allen pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, kung gayon, may isa pa akong hiling. Any request? Tanong ni Cyrus. Hindi mo masasabi kahit kanino kung ano ang isinuka ko, at hindi mo masasabi kahit kanino. Seryosong sabi ni Jen Allen. Haha. Bahagyang napangiti si Cyrus nang marinig niya ito, pagkatapos ay tumango at sinabing, Okay, huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin. Ayan yun. Halatang gamaan ang loob ni Jen Allen nang makita niyang pumayag si Cyrus, at pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata at nagpahinga. Kabanata 13-14. Tapos ka na ba? Makalipas ang halos 10 minuto, nagmaneho si Cyrus pabalik sa kinaroroonan ng ASX's letter. Hindi inakala ni Victor na matatalo siya, kaya't naghagis siya ng tseke na 10 milyon kay Lina at umalis. Ang insidente ngayon ay hindi isang maliit na dagok kay Marvin, kaya natural na umalis si Marvin. Ngunit ang mga mahilig sa karera ay hindi piniling umalis, ngunit nanatili sa lugar at hinintay si Cyrus. Kung tutuusin, si Cyrus ang tumalo kay Marvin. Bilang karagdagan sa kamangha-manghang pagganap ni Cyrus ngayon, lubos niyang nakumbinsi ang lahat. Ngayon ay iniisip ng mga taong ito na si Cyrus ang bagong Diyos ng sasakyan, ang mito ng mundo ng karera. Nakabalik na ang Diyos ng sasakyan. Ang magkakarera. Car God, ang gwapo mo. Nang lumitaw ang kotse ni Cyrus sa paningin ng lahat, nagsimulang sumigaw ang lahat. At si Lina ay mayroon ding hindi kapani-pani walang hitsura sa kanyang mukha, na para bang hindi siya nakariyak sa gulat kanina. I enjoy ang sandaling ito. Lumingon si Jen Allen kay Cyrus at nakangiting sinabi. Ganyan na ba kabaliw ang mga taong ito? Matapos ihinto ni Cyrus ang sasakyan, isang bakas ng pagkalito ang bumungad sa kanyang mga mata, at walang magawang sinabi niya.
Wala kang ideya kung ano ang ibig sabihin ng drag racing sa mga taong ito. Nakangiting sabi ni Jen Allen. Car God, ang gwapo mo, may oras ka ba ngayong gabi? Sa oras na ito, isang napaka-sexy at maalinsangang dilag ang lumapit kay Cyrus at sinigawan si Cyrus. Matapos marinig ang mga salita ng dilag, ang mga mata ni Cyrus ay kumislap sa kawalan, at mahina niyang sinabi, "Pasensya na, may gagawin ako ngayong gabi." Kung gayon, magdagdag tayo ng WeChat account para sa ating dalawa, para madali tayong makausap. Walang ganang sabi ng dilag. Wala, may gagawin pa ako, mauna na tayo. Walang imik na sagot ni Cyrus, at pagkatapos ay lumabas ng kotse at tumakbo pababa ng bundok. Umupo si Jen Allen sa kotse at tumingin sa likod ni Cyrus at masayang ngumiti, ngunit hindi nagsalita. At naglakad din si Lina sa tabi ni Jen Allen sa oras na ito, at mahinang nagtanong, "Pinsan, okay ka lang?" "Wala akong magawa." Marahang umiling si Jen Allen. Si Cyrus ay sadyang baliw. "Hindi mo ba alam na hindi ako natakot nang mamatay nang manood ako ng live broadcast kanina lang? Nakakatakot talaga." "Gusto na bang mamatay ni Cyrus?" Kinakabahang sabi ni Lina. Dahil ayaw niyang mamatay kaya siya nanalo ngayon. Mahinang sagot ni Jen Allen. Sa kabilang banda, direktang huminto ng taxi si Cyrus at umuwi pagkatapos bumaba ng bundok. Pag-uwi ni Cyrus, 1:00 na ng umaga, nanonood pa rin ng TV si Vera. "Late ka pa rin nanonood ng TV. Wala ka bang pasok bukas?" Dahil ang usapin ni Vincent ay naayos na, si Cyrus ay nasa napakagandang kalagayan pa rin, at ang solusyon na ito ay ibinigay ni Vera, kaya si Cyrus ay nagkusa na kausapin si Vera. "Nakuha mo na ba si Lina?" Lumingon si Vera para tingnan si Cyrus at mahinang nagtanong. "Hindi ko nakuha si Lina." Marahang umiling si Cyrus. "Hindi ka magiging masaya kung wala si Lina," Vera said with some doubts. "Bagaman hindi ko nakuha si Lina, nakuha ko ang anak ni Vincent." Kinagat ni Cyrus ang kanyang mga ngipin at sinabi, "Hindi ko inaasahan na napakalakas mo, ngunit narinig ko na ang mga babae ni Vincent ay hindi madaling pakitunguhan." Vera said lightly. "Hindi ibig sabihin na hindi ko kayang makitungo sa iba." Tugon ni Cyrus ng buong pagmamalaki, pagkatapos ay tumalikod at naglakad papunta sa kwarto. 8:00 ng umaga kinabukasan. Pagkagising ni Cyrus, naligo lang siya, at pagkatapos ay pumunta sa Bihang University para magklase. Pagkatapos ng lahat, si Cyrus ay nagkaroon ng maraming bagay kamakailan. Kaya kung bakit hindi siya pumasok sa paaralan, si Cyrus ay nag-alaga na kina Isabel at Vincent, kaya ang huli at pinakamahirap na Agatha ay naiwan. Ngunit hindi ganoon kadaling makuha si Agatha, kaya plano ni Cyrus na maghintay at makipag-usap. Matapos bumalik si Cyrus sa Bihang University, hindi niya maiwasan ang pagtatanong kay Renbin at sa iba pa, ngunit nakahanap ng dahilan si Cyrus para harapin ito. Mabilis na lumipas ang araw. Pagkatapos ng klase, diretsyong sumakay ng taxi si Cyrus papuntang Tianyan Club. Siguro dahil sa gabi, kaya marami pa ring bisita sa Tianyan Club, kaya wala si Michaela sa opisina, ngunit tumanggap ng mga bisita sa labas. Matapos makita ni Cyrus na abala si Michaela, hindi niya piniling istorbohin si Michaela, ngunit humanap ng lugar na mauupuan. Napakaganda ngayon ni Michaela. Nakasuot ng masikip na itim na palda. Ang kanyang maganda at sexing collarbone sa kanyang dibdib ay tumambad sa hangin. Ang kanyang maselang mukha ay natatakpan ng light makeup, ang kanyang magagandang mata ay parang mga bituin, at ang kanyang sexing labi ay may pahid. Nakasuot siya ng maputlang pink na lip gloss at maraming palda, na nagbabalangkas sa isang napakakaakit-akit na kurba.
Ang isang pares ng payat na binti ay nakalantad sa hangin, isang pares ng mataas na takong na sandalyas ay nasa kanyang mga paa, at ang pulang nail polish ay ipinahid sa kanya. Maselang daliri ng paa. Palaging kaakit-akit si Michaela, at taglay niya ang kakaibang alindog ng mga mature na babae. Bagamat walang ideya si Cyrus tungkol kay Michaela, dahil sa instinct ng isang lalaki, itinoon pa rin niya ang kanyang mga mata sa magagandang binti ni Michaela. Ang mga magagandang binti na ito ay tila nagtataglay ng ilang uri ng mahiwagang kapangyarihan, at ito ay magpapadami sa mga tao ng pagkagumon sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanila. Hindi ko alam kung gaano katagal, sa wakas ay napansin ni Michaela si Cyrus sa tabi niya. Master de la Cruz, kailan ka dumating dito? Nagmamadaling tinapakan ni Michaela ang kanyang high heels at naglakad papunta sa gilid ni Cyrus, at nagtatakang tinanong si Cyrus. Kakadating ko lang. Nakangiting sagot ni Cyrus. Tara, pumunta tayo sa opisina at mag-usap. Aktibong sabi ni Michaela. Ayos ito. Bahagyang tumango si Cyrus, pagkatapos ay sinundan si Michaela sa itaas. Pagkatapos umakyat sa itaas, nagkusa si Michaela na dalhan si Cyrus ng isang tasa ng tsaa, at mahinang nagtanong, Mr. De la Cruz, anong ginagawa mo rito sa akin? Naipadala mo na ba lahat ng imbitasyon? Humigop ng tsaa si Cyrus at mahinang nagtanong. Naipadala na lahat, pero baka may mga hindi pumunta kahit makatanggap sila ng invitation letter. Tumingin si Michaela kay Cyrus at sumagot. Nakuha ko na ang pamilya tao at si Vincent. Dahan-daang sabi ni Cyrus. Ano? Saglit na natigilan si Michaela matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay hindi kapani-paniwala. Nagulat ka ba? Nakangiting tanong ni Cyrus. Young Master de la Cruz, sinabi mo bang inimbitahan mo si Vincent? Tanong ni Michaela kay Cyrus na may malalaking tubig na mga mata. Oo, ang anak ni Vincent na nakausap ko, hindi dapat malaking problema ang problema. Mahinang sabi ni Cyrus. Kabanata 13:15. Hindi ganoon kadali. Nagulat si Michaela matapos marinig ang mga salita ni Cyrus. Bukod sa pagkagulat, nagulat siya. Mas mabuting may sabihin ang pamilya tao. Kung tutuusin, alam din ni Michaela na hindi madali ang relasyon ni Cyrus at ng pamilya tao, kaya normal lang na imbitahan ni Cyrus ang pamilya tao. Ngunit ang taong iyon na si Vincent ay hindi gaanong madaling makuha. Lalo pa si Cyrus, kahit na personal na binaril ni Lani, maaaring hindi niya maimbitahan si Vincent. Dahil sikat si Vincent sa kanyang malinis na pamahalaan sa lalawigan ng Tianyuan. Walang mantsa sa kanyang katawan. Wala kang mahanap na dahilan. At kakaiba ang kanyang personalidad, hindi siya kailanman nakikilahok sa anumang aktibidad sa negosyo. At ang taong gustong anyayahan si Vincent ay simpleng bagay na imposible. Sa simula, sinabi ni Michaela na magiging maayos ang antas ng lungsod at mas mataas, ngunit sa pagkakataong ito ay direktang nag-imbita si Cyrus ng isang tao sa antas ng probinsya. Isa lamang itong qualitative improvement. Isang araw na lang, Mr. De la Cruz, nakuha mo ba talaga itong 2 taong ito? Gulat na tanong ni Michaela. Well, dapat na silang dalawa ang dumating noon, kaya ngayon na ang huling Agatha na natitira. Nandito ako ngayon para malaman ang tungkol sa sitwasyon ni Agatha. Mahinang sabi ni Cyrus kay Michaela. Hindi napigilan ni Michaela na matigilan nang marinig niya ang mga salita ni Cyrus, at pagkatapos ay mabilis na sinabi. Master de la Cruz, may nakipag-ugnayan din ako sa ahente ni Agatha ngayon, ngunit tinanggihan nila sila, at kung paano ko dagdagan ang sahod, ang iba pa. Hindi pumayag ang party, baka wala na talaga akong choice dito. Ang normal na paraan ay tiyak na hindi gagana, kailangan mo pa ring mag-isip ng ibang mga paraan.
Sabi ni Cyrus sa mahinang boses. Master de la Cruz, may magagawa ka ba? Tumingin si Michaela kay Cyrus at nagtanong. Alam mo ba kung nasaan si Agatha ngayon? Tanong ni Cyrus. Hindi ko masyadong alam ang itinerary ni Agatha, ngunit alam ko na dapat pumunta si Agatha sa ating Bihang City para sa isang palabas sa loob ng 3 araw, at dapat kong makilala si Agatha. Tumingin si Michaela kay Cyrus at sinabi. Okay, naiintindihan ko, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa iba pa. Hintayin kong makilala ko ng personal itong si Agatha sa loob ng 3 araw. Mahinang sabi ni Cyrus kay Michaela. Okay. Mabilis na tumango si Michaela. Bantayan ang gilid na ito at tawagan mo ako kapag dumating si Agatha sa ating Bihang City. Mahinang sabi ni Cyrus kay Michaela. Walang problema, young Master de la Cruz. Sagot ni Michaela. Sige, kung wala akong gagawin, mauna na ako. Busy ka. Si Cyrus ang nagkusa na tumayo at tumakbo palabas ng opisina. Young Master de la Cruz, ngayon ay mayroon kaming ilang malalaking kliyente mula sa aming clubhouse. Gusto mo bang makilala sila? Magiliw na tanong ni Michaela. Hindi ko kailangang sumama sa iyo. Malumanay na sagot ni Cyrus, at saka naglakad palabas ng opisina ng may mga hakbang. Tumayo si Michaela sa kinatatayuan at tumingin sa likod ni Cyrus na may mahinang ngiti. At saka mahinang bumantong hininga, hindi ko inaasahan na napakalakas ni young Master de la Cruz, at nakuha niya si Vincent sa maikling panahon. Panipi. Sa oras na ito, tila nagbago ang impresyon ni Michaela kay Cyrus. Pakiramdam niya ay maaaring hindi kasing simple ng inaakala niya si Cyrus. Pagkalipas ng ilang minuto, kinuha ni Michaela ang kanyang mobile phone at hinanap ang numero ni Lani at Daniel ito. Compound ng Provincial Party Committee. Ang isang itim na hunky sedan ay dahan-daang pumarada sa pintuan ng pinto ng unit. Ang kotse ay mukhang napaka-ordinaryo, maging ang numero ng plaka ng sasakyan ay napaka-ordinaryo, na nagbibigay ng impresyon na walang espesyal tungkol dito. Ngunit kung sino man na nakakaunawa ay nakakita ng kotseng ito, malalaman nilang ang kotse na ito ay kotse ng Deputy Governor ng Tian Yuan Province. Si Vincent ay tiyak na maituturing na isang napaka-espesyal na pag-iral sa lalawigan ng Tian Yuan. Dahil ang taong ito ay ipinanganak sa kahirapan. Ngunit maaari siyang magkaroon ng swerte na hindi maaaring magkaroon ng mga pangalawang henerasyong opisyal na may malakas na pinagmulan, sa loob ng wala pang 20 taon. Ito ay ngayon. Bukod dito, si Vincent ay maaaring ituring na isang taong labis na nagpahalaga sa kanyang mga balahibo. Wala siyang ginawang kakaiba. Tinulungan lang niya ang kanyang asawa na magtayo ng isang grupong kumpanya na gumagawa ng mga produktong panlinis, at ang kumpanya ng asawa ni Vincent ay nagpapatuloy din. Sa makatuwid, si Vincent ay walang anumang kahinaan, at ang dating lakas ng pamumuno ni Vincent ay kamangha-mangha, at pinoprotektahan niya si Vincent sa loob ng maraming taon. Ito rin ay humantong sa posisyon ni Vincent sa Tian Yuan Province na malapit sa numero 1. Governor Zhao, nakatanggap ako ng imbitasyon ngayon, gusto mo bang tingnan? Matapos ay parada ng driver ang sasakyan, mahina niyang tinanong si Vincent. Hayaan mo akong. Malumanay na sagot ni Vincent. Mabilis na iniabot ng driver ang imbitasyon. Pagkatapos ng isang maikling sulyap, blankong sinabi ni Vincent, nasaan ang Tianyan Club? Ito ay isang sikat na club sa lalawigan ng Tian Yuan. Kakapalit lang daw namin ng may-ari kanina, kaya plano kong imbitahan ka para mag-cut ng ribbon, paliwanag ng driver. Haha. Matapos marinig ito, hindi napigilan ni Vincent na mapamura, at pagkatapos ay mahinang nagsabi.
Mukhang hindi dapat lokal ang may-ari ng Tianyuan Club na ito mula sa ating Tianyuan Province, at binalak pa niya akong imbitahan na lumahok sa ganitong uri of activity. Bakit hindi ka tumanggi? Huwag kang magpadala sa akin ng ganitong klaseng imbitasyon sa susunod. Nakita ko. Mabilis na tumango ang driver. Iniunat ni Vincent ang kanyang kamay at itinulak ang pinto ng kotse, pagkatapos ay humakbang papasok sa gusali. Napakasimple ng tahanan ni Vincent. Ito ay isang gusaling inilaan sa nakaraan, na may lawak na 120 metro kwadrado, at ito ay napakaluma. Sa loob ng napakaraming taon, ang asawa ni Vincent ay kumita ng malaking pera mula sa pagpapatakbo ng isang kumpanya. At mayroong maraming real estate sa Bihang City, ngunit si Vincent ay hindi kailanman lumipat, at palaging nakatira dito, at si Jen Allen ay nag-iisa sa yung villa sa labas, live. Ngayon, ang asawa ni Vincent ay nasa isang business trip, at ang yaya sa bahay ay nakabalik na rin sa kanyang bayan, kaya't si Vincent ay handang gumawa ng isang bagay upang harapin ito. Pagkatapos ng lahat, si Vincent ay mula rin sa isang mahirap na pinagmulan, kaya siya hindi maislan sa kanyang kinakain, basta't mabusog niya ang kanyang tiyan. Ngunit nang pumasok si Vincent sa bahay, agad siyang natigilan. Dahil nakita ni Vincent na may ilang mga ulam sa mesa, dapat ay ginawa lang ang mga ito, at mabango pa ang mga ito. Ang mga pagkaing ito ay ang mga paboritong pagkain ni Vincent. Ate Wang, hindi ka ba babalik sa iyong bayan? Sumigaw si Vincent na may pagdududa. Dad, bumalik ka na ba? Mabilis na sumagot si Jen Allen matapos marinig ang boses ni Vincent. Matapos marinig ang mga salita ni Jen Allen, ang ekspresyon ni Vincent ay tila naguguluhan. Nagmamadali siyang pumunta sa kusina at nalaman na nagluluto si Jen Allen sa oras na ito. Kabanata 13:16. Jen Allen na nahihiya. Tay, maghugas ka na ng kamay, maya-maya pa ay handa na itong ulam, at makakain na tayo. Matamis nang umiti si Jen Allen kay Vincent at mahinang sinabi. Ngayon ay lumabas ang araw mula sa kanluran, at talagang pinagluto mo ako. Nakangiting sabi ni Vincent. Dapat mong malaman na si Jen Allen ay karaniwang hindi umuuwi at naninirahan sa lahat para sa kiganhawahan ng karera. Ngunit hindi lamang bumalik ngayon, ngunit nagkusa rin na magluto ng mga gulay, na halatang medyo abnormal. Jen Allen, may pakiusap ka ba sa akin? Manghihingi ka na naman ba ng pera para palitan ang sasakyan? Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na masyadong delikado ang karera, kaya huwag mo itong hawakan. Natural na alam ni Vincent ang mga libangan ng kanyang anak, kaya hinikayat niya. Dad, sa wakas nakabalik din ako, kailangan mo akong galitin, di ba? Sumimangot si Jen Allen at sinigawan si Vincent. Okay, I don't dare to make you angry, nagugas ako ng kamay. Walang magawang ngumiti si Vincent, pagkatapos ay tumalikod at naglakad papunta sa banyo. Nang umalis si Vincent, agad na nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Jen Allen, at sumimangot siya at iritadong sinabi. Itong si Cyrus, hindi ko dapat hinayaan na makipagkarera siya para sa akin sa unang lugar, kung hindi ay hindi magiging napakarami. Bagay. Ngayon. Sa oras na ito, talagang hindi alam ni Jen Allen kung paano kakausapin si Vincent. Kung tutuusin, hindi pa niya tinanong si Vincent sa loob ng napakaraming taon. At talagang gusto ni Jen Allen na matuto ng drag racing mula kay Cyrus, at nakipag-deal na si Jen Allen kay Cyrus, kaya makakahanap lang siya ng paraan para pumayag si Vincent. Ngunit alam din ni Jen Allen ang pagkatao ni Vincent. Si Vincent ay hindi sasali sa mga aktibidad sa negosyo. Kahit na lumahok siya sa mga aktibidad na iyon, sasali lamang siya sa mga aktibidad na kapaki-pakinabang sa mga karaniwang tao. Ang seremonya ng pagbubukas ni Cyrus ay makatarungan.
ang seremonya ng pagbubukas ng isang clubhouse. Medyo masama ang mga bagay, kaya tiyak na hindi sasali si Vincent. Hindi talaga alam ni Jen Allen kung paano hikayatin si Vincent na lumahok. Kaya espesyal na nagluto si Jen Allen ng mesa ng pagkain. Nagpaplanong maghintay hanggang sa maging masaya si Vincent at pag-usapan ito ng mag-isa. Ngunit alam din ni Jen Allen na ang kahalagahan ng paggawa nito ay hindi masyadong malaki. Kung hindi ito malambot, maaari lamang itong matigas. Marahan na bumantong hininga si Jen Allen, pagkatapos ay kinuha ang huling ulam at dinala ito sa hapagkainan. Ang simpleng 4 na ulam at isang sopas ay lahat ng paboritong pagkain ni Vincent. Sa pagtingin sa mga ulam sa mesa, hindi napigilan ni Vincent ang mahinang pagsabi, "Jinyu, tayong dalawa ay hindi makakain ng mga pagkaing ito, sayang ang ginagawa mo." "Sayang, paborito mo lahat ang mga pagkaing ito, Tay. Mas masaya ako ngayon, kaya nagluto pa ako ng ilang ulam." Nakangiting sabi ni Jen Allen. "Anong nagpapasaya sa'yo?" Nakangiting tanong ni Vincent. "I'll talk about it later, Dad. How about you fast taste the food I made?" Mabilis na sabi ni Jen Allen. Alam ni Vincent na tiyak na may itatanong si Jen Allen sa kanya ngayon. Ngunit hindi niya ipinaliwanag ng direkta ang mga salita. Ngunit kinuha niya ang isang chopstick at kinuha ang isang piraso ng spare ribs at simpleng tinikman ito. "Tay, ano ang lasa ng pagkain na niluluto ko?" Tila medyo kinabahan si Jen Allen at tinanong si Vincent. "Medyo masarap ang lasa. I think in a few years, dapat mas magaling ang craftsmanship mo kaysa sa nanay mo." Tuwang-tuwang sagot ni Vincent. Kahit na si Vincent ay palaging hindi makasarili sa labas, ngunit pagka-uwi, siya ay isang ordinaryong asawa at isang ordinaryong ama. Mahal pa rin ni Vincent ang kanyang anak, at hawak niya ito sa kanyang palad mula pagkabata. Kaya naman, alam ni Vincent na si Jen Allen ay palaging mahilig sa karera, at hindi niya ito inayos. Paminsan-minsan lang niya itong kinukumbinsi, ngunit sapat na iyon. Talaga. Matapos marinig ang mga salita ni Vincent, tuwang-tuwa na sumigaw si Jen Allen. "Syempre totoo, magsisinungaling ako sa'yo tungkol dito." Nakangiting sabi ni Vincent. "Tay, pwede po kayong kumain ng gusto nyo." Masayang sumigaw si Jen Allen, at pagkatapos ay nagpatuloy. "Oh, nakalimutan ko ang alak, hintayin mo ako." Pagkatapos sabihin ito, tumakbo si Jen Allen sa kusina, pagkatapos ay kumuha ng bote ng alak na karaniwang gustong inumin ni Vincent, at nakangiting sinabi, "Tatay, umiinom ka ng isang baso ng alak." "Jinyu, alam mo namang hindi ako pinapainom ng nanay mo." Si Jen Allen ay natural na labis na naantig matapos makita ang alak, ngunit pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, tumanggi pa rin siya. "Aya, Dad, ano ang kinakatakutan mo? Anyway, wala si Mom sa bahay ngayon, kaya bale na bawasan ang pag-inom mo." Si Jen Allen ang nagkusa na magbuhos ng isang baso ng alak para kay Vincent habang nagsasalita. Tumingin si Vincent sa kanyang baso ng alak at nag-alinlangan ng 2 segundo, pagkatapos ay nagtanong sa tonong naguguluhan, "Jinyu, ano ang nangyayari sa iyo? Ano ang mali sa akin?" Tanong ni Jen Allen sa tonong naguguluhan. "Pinagluluto mo ako at pinapainom na naman ako ngayon. Medyo abnormal. Ano bang problema mo?" Naghihinalang tanong ni Vincent. "Tay, anong ibig mong sabihin dito? Ang tagal ko nang wala sa bahay. Ano ang kakaiba sa pagbalik ko para ipagluto ka ng pagkain at painumin ka ng alak? Hindi ba sapat na gawin ng isang anak na babae para sa tatay niya?" Sabi ni Jen Allen na may maliit na bibig. "Sige, huwag kang magkunwari, bilisan mo lang mag-usap ng kung ano-ano."
Walang magawang ngumiti si Vincent at mahinang sinabi. Dad, kung ganyan ka magsalita, nalulungkot talaga ako. I just want to cook you a meal. How can I become an impure purpose when I came to you? Si Jen Allen ay nagkunwaring medyo galit at sinabi. Kung hindi mo sasabihin sa akin kung ano ang nangyayari ngayon, hindi ako makakain ng pagkain na ito. Paano kung umasa ka sa akin pagkatapos kumain? Nakangiting sabi ni Vincent. Isang pahiwatig ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa mga mata ni Jen Allen. At pagkatapos ay mahinang sinabi niya, Tatay, mayroon talaga akong isang bagay na walang kabuluhan na dapat mong tulungan. Kung maliit na bagay lang, hindi ka nagagawa ng maraming ulam, may pag-usapan tayo. Walang magawang sabi ni Vincent. Ayan, nakatanggap ka na ba ng invitation letter para sa opening ceremony ng Tianian Club kamakailan? Maingat na tanong ni Jen Allen. Tianian Club. Nag-alinlangan si Vincent ng 2 segundo matapos marinig ang pangalan. At pagkatapos ay mahinang sinabi, nagpakita nga sa akin ang driver ko ng invitation letter ngayon, galing ito sa Tianian Club. Tama iyan. Tuwang-tuwa na sigaw ni Jen Allen. Nang makitang nasa sabik si Jen Allen. Alam ni Vincent sa kanyang puso na ang hinahanap ni Jen Allen ngayon ay dapat na nauugnay sa Tianian Club na ito, kaya nagkusa siyang magtanong, Gino, ano ang problema mo? Kabanata 13:17. Kilala mo ba si Cyrus? Tawag. Huminga ng malalim si Jen Allen at mahinang sinabi, Tatay, kaibigan ko talaga ang may-ari ng Tianian Club na ito, at maganda ang relasyon niya sa akin. Hindi direktang ginawa ni Jen Allen ang mga salita, ngunit nagsalita ito ng napaka-euphemistically. Ngunit sa katunayan, ang kahulugan ng mga salita ni Jen Allen ay masyadong halata upang maging halata. Sinasabi niya kay Vincent na kaibigan ko ang may-ari ng club na ito. Maaari ka bang pumunta at dumalo sa seremonya ng pagbubukas? At napakatalino rin ni Vincent, diretso niyang narinig ang ibig sabihin ni Jen Allen, at pagkatapos ay sinabing nakangiti. Naiintindihan ko kung ano ang nangyayari. Dad, ano ang naiintindihan mo? Nakangiting tanong ni Jen Allen. Ang dami mong nilutong ulam kasama ko ngayon at binigyan mo ako ng alak. Di ba gusto mo lang akong iPangako sa'yo na dadalo sa opening ceremony ng Tianian Club? Wala naman dapat problema sa sinabi ko, di ba? Mahinang sabi ni Vincent. Dad, okay lang kung naiintindihan mo yan. Napangiti si Jen Allen ng napakahiyang, at pagkatapos ay nagpatuloy. Tay, ang aking relasyon sa taong ito ay talagang maganda. Kung may oras ka, maaari kang pumunta doon. Okay. Pagkatapos ng lahat, pumayag na ako, kung ikaw ay magiging isang nakakahiya kung hindi ako pumunta. Hindi pa ako pumayag, nangako ka na sa iba. Saka paano kung hindi ako pumayag? Natigilan sandali si Vincent at tinanong si Jen Allen. Tay, ang bait-bait mo sa akin, kailangan mo bang tanggihan ang munting hiling ko? Parang ang daming taon na nga akong hindi humiling sa iyo, di ba? Napakalungkot na sabi ni Jen Allen. Si Vincent. Sa kabilang banda, ay tumingin kay Jen Allen pataas at pababa, at pagkatapos ay mahinang sinabi, Gino, huwag na nating pag-usapan kung sasali o hindi, mayroon akong isang bagay na napaka-curious. Ano ang nangyayari? Tanong ni Jen Allen sa tonong naguguluhan. Tama. Sinabi mo lang na hindi mo ako tinanong sa loob ng maraming taon, at malinaw na malinaw sa iyo ang aking pagkatao, ngunit hindi ako sasali sa anumang mga aktibidad sa negosyo. Kaya bakit nangako ka pa sa pagkakataong ito? Dapat mong malaman mas mabuti kaysa sa akin kung paano ko haharapin ang bagay na ito, tama ba? Kalmadong tanong ni Vincent kay Jen Allen.
Huminga ng malalim si Jen Allen matapos marinig ang mga salita ni Vincent, at saka bumulong. Tatay, syempre alam ko ang pagkatao mo sa puso ko, tiyak na hindi ka sasang-ayon sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ngunit sa pagkakataong ito ay talagang iba. Bakit iba? Sabihin mo sa akin. Tanong ni Vincent. Dahil may utang ako sa taong ito, hindi ko talaga alam kung saan ko siya matutulungan. Siya ang nagkusa na hanapin ako sa pagkakataong ito, at gusto kong kunin ang pagkakataong ito para ipagpalit ang pabor na ito. Walang magawang sabi ni Jen Allen. Sino itong kaibigan mo? Babae ba? Naramdaman ni Vincent na may mali kay Jen Allen ngayon, kaya nakakunot ang noon niyang tanong. Hindi ito babae, lalaki ito. Walang magawang sabi ni Jen Allen. Lalaki. Ang ekspresyon sa mukha ni Vincent ay tila mas nabigla, dahil naiintindihan pa rin niya ang pagkatao at ugali ni Jen Allen. Pagkaraan ng maraming taon, si Jen Allen ay napakamasunurin sa iba pang aspeto maliban sa mahilig siya sa karera, at hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataon. Boyfriend, but this once you are begging yourself because of the opposite sex, it shows that this matter is definitely not easy. Jinyu, sabihin mo sa puso mo, ano ang relasyon mo sa taong ito? Tanong ni Vincent na nakakunot ang noo. Magkaibigan tayo. Mabilis na sabi ni Jen Allen. Imposible. Direktang umiling si Vincent. Bakit imposible? Tinitigan ni Jen Allen ang kanyang malalaking mata na puno ng tubig at sumigaw, at pagkatapos ay nagpatuloy. Talagang ordinaryong magkaibigan tayo, kaya kung sumumpa. Walang silbi ang pagmumura mo. Alam na alam ko ang ugali mo. After so many years, hahanapin mo ako para sa tulong maliban sa pagbili ng sasakyan. Hindi ka na humingi ng tulong sa akin sa kahit ano paman. Dahil sa isang ordinaryong kaibigan ka ngayon. Hanapin mo ako, sa tingin mo maniniwala ako. Direktang sabi ni Vincent. Isang pahiwatig ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa magagandang mata ni Jen Allen, at pagkatapos ay bumulong. Tatay, nasabi ko na, may utang akong pabor sa taong ito, dapat kang umalis pagdating ng panahon. Repay your favor by yourself, I won't go, so don't persuade me. Tumanggi si Vincent. Dad, hindi ba pwedeng tulungan mo ako dito kapag matanda na ako? Galit na sigaw ni Jen Allen. Hindi. Muling umiling si Vincent. Sige, kung hindi mo ako tutulungan, ako na lang mag-isa ang pupunta, then I'll attend as your daughter. Anyway, the effect is similar. Nakita ni Jen Allen na hindi magandang maging malambot at maaari lamang maging matigas. Jinyu. Sino itong kaibigan mo? May kontrol ka ba sa iba? Malinaw na naramdaman ni Vincent na may mali sa kanyang anak, kaya labis siyang nag-alala na may banta si Jen Allen at iyon ang dahilan kung bakit siya kumilos ng ganito. Pagkatapos ng lahat, kapag naabot na ni Vincent ang posisyong ito, tiyak na mapapaligiran siya ng iba't ibang pagbabanta. Matagal na siyang nakasanayan sa mga pamamaraang ito. Bukod pa rito, siya ay napakatapat, at hindi siya mahuhuli ng kahit sino, ngunit ang aking iba ang anak na babae. Isa pa, ang mga tao sa clubhouse ay magkakahalo-halo, kaya normal lang na gumawa ng walang kahihiyan na pag-uugali. Paano ko kaya makukuha ang hawakan sa kamay ng iba? Walang magawang sagot ni Jen Allen, at pagkatapos ay nagpatuloy. Ngayon ay napakakaunting tao na ang nakakaalam na ako ang iyong anak, at walang sino man ang magbabanta sa akin. Palaging hinihiling ni Vincent kay Jen Allen na itago ang kanyang pagkakakilanlan dahil nag-aalala siya na si Jen Allen ay banta at gagamitin. Kaya bukod sa mga kamag-anak, maging ang matalik na kaibigan ni Jen Allen ay hindi alam ang pagkakakilanlan ni Jen Allen. Kung ganoon, ano ang nangyayari? Si Vincent ay sumimangot at nagtanong na may napakagulong ekspresyon. Tay,
Itong kaibigan ko ay Cyrus. Binuka ni Jen Allen ang kanyang bibig para magpaliwanag. Anong sabi mo? Anong pangalan ng kaibigan mo? Matapos marinig ang mga salita ni Jen Allen, agad na nagbago ang ekspresyon ni Vincent, at sumigaw siya kay Jen Allen ng labis na nasasabik habang nakadilat ang kanyang mga mata. Ang pangalan ng kaibigan ko ay Cyrus. Tatay, kilala mo ba ang taong ito? Si Jen Allen ay natigilan sandali, at nagtanong sa isang kaina-hinalang tono. It's not like I know him, but I've heard of this Cyrus. He's from Salisbury City, right? Walang ekspresyong tugon ni Vincent. Kabanata 13:18. Nandito na si Agatha. Pagkatapos ng lahat, si Cyrus ay nakagawa ng napakaraming mga kaganapang nakakasira ng lupa kamakailan. At ang balita mismo ni Vincent ay napakahusay ng kaalaman, kaya marami siyang narinig na balita tungkol kay Cyrus, kaya naman siya ay nasasabi. Oo, taga Salisbury City siya. Mabilis na tumango si Jen Allen. Kahapon, pagkatapos umalis ni Cyrus, nagtanong din si Jen Allen tungkol sa pagkakakilanlan ni Cyrus kay Lina. Ngunit walang magawa si Lina na kaunti lang ang nalalaman tungkol kay Cyrus, tanging si Cyrus ay mula sa Salisbury City, at hindi alam ni Jen Allen ang tungkol sa iba. Napakalinaw. Paano mo nalaman itong Cyrus? Walang ekspresyong tanong ni Vincent kay Jen Allen. Dad, kilala mo ba si Cyrus? Tanong ni Jen Allen na nakakunot ang noo. Hindi ko alam, pero may narinig ako tungkol kay Cyrus. Napakadelikado ng taong ito. Napakaseryoso pa rin ang ekspresyon ng mukha ni Vincent nang sabihin niya ito, dahil nag-aalala siya sa nangyari sa pagitan ni Jen Allen at Cyrus. Kung ito ang kaso, ito ay magiging mahirap. So ito Bahagyang tumango si Jen Allen, at pagkatapos ay sinabing may konsensya. Sa totoo lang, hindi ako masyadong pamilyar kay Cyrus. Niligtas ako minsan ni Cyrus. Kung hindi dahil kay Cyrus, baka nasa panganib ako, kaya ako may utang na loob kay Cyrus. Gamitin ang pagkakataong ito para bayaran ang pabor na ito. Anong panganib? Tanong ni Vincent. Nako, hinaharas lang yan ng grupo ng mga gangster, tapos ngayon lang. Sabi ni Jen Allen na may konsensya. Kung ganoon, bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito? Tanong ni Vincent sa mahinang boses. Tinatawagan kita noon, pero hindi ka sumasagot. Maya-maya, iniligtas ako ni Cyrus. Wala naman akong gagawin. Mag-aalala lang kayo ng nanay ko sa akin kaya hindi ko sinabi. Anumang bagay. Walang magawang paliwanag ni Jen Allen. Si Vincent ay kadalasang abala sa trabaho, kaya normal na hindi makatanggap ng mga tawag mula kay Jen Allen. Jinyu, totoo ba lahat ng sinabi mo? Tumingin si Vincent kay Jen Allen at nagtanong. Kapag, syempre totoo. Kinakabahang sabi ni Jen Allen. Kung ganoon ay may iba ka pa bang nararamdaman para dito, Cyrus? Tanong muli ni Vincent. Matapos marinig ang mga salita ni Vincent, nakita ni Jen Allen ang isang bakas ng kawalan ng kakayahan sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay mahinang sinabi, Tatay, ano ang niloloko mo? Matagal ko nang hindi kilala si Cyrus, at tinutulungan ko lang siya. Para lang mabayaran ang pabor, hindi kasing komplikado ng iniisip mo. Tiningnan ni Vincent si Jen Allen pataas at pababa at huminga ng malalim. Pakiramdam niya ay walang mali sa sinabi ni Jen Allen, at maaari itong ituring na makatwiran at makatwiran. Dad, don't think it's so complicated. I'm really just trying to repay the favor. Kung ayaw mo talagang sumali, then forget it. I'll go alone. Mahinang sabi ni Jen Allen kay Vincent.
At tumingin si Vincent kay Jen Allen pataas at pababa, at pagkatapos ay mahinang sinabi, dahil nailigtas ka nila, kung gayon ang pabor na ito ay dapat talagang ibalik. Dadalhin ako sa seremonya ng pagbubukas sa oras na iyon. Talaga. Hindi inaasahan ni Jen Allen na talagang sasang-ayon si Vincent, at excited na nagtanong. Siyempre totoo, pero sana totoo din yang sinasabi mo. Malumanay na sagot ni Vincent, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo at humigop ng alak. Nararamdaman ni Jen Allen na si Vincent ay hindi masyadong masaya, ngunit anuman ang mangyari, dahil pumayag si Vincent, ito ay napakabuti. Makalipas ang 3 araw. Dahil weekend noon, hindi pumasok si Vera sa klase, at babalik si Cyrus sa Soulbury City para makipagkita kay Margot. Pagkatapos ng lahat, mula noong huling beses silang naghiwalay, hindi na pinuntahan ni Cyrus si Margot. Ngunit bago umalis ng bahay si Cyrus, nakatanggap siya ng tawag mula kay Michaela. Ate Bingbong, anong problema? Mahinang tanong ni Cyrus pagkatapos ay konekta ang telepono. Master de la Cruz, ngayon lang ako nakatanggap ng balita na si Agatha ay nasa Bihang City natin mamayang 3:00 ng hapon, at pupunta para i-record ang palabas bukas. Mabagal na sabi ni Michaela. Sa eroplano o sa tren? Mabilis na tanong ni Cyrus. Ito ay isang eroplano sa 3:00 ng hapon. Sagot ni Michaela. Okay, naiintindihan ko. Simpleng sagot ni Cyrus, at saka direktang ibinaba ang telepono. Pagkatapos ibaba ang telepono, nag-alinlangan si Cyrus ng 2 segundo. Pakiramdam niya ay mas importanteng hanapin si Agatha. Tutal, magsisimula na ang seremonya ng pagbubukas, para makapaghintay siyang mahanap si Margot. Kaya't kinuha ni Cyrus ang kanyang mobile phone upang tingnan ang impormasyon ng flight. Alam niyang hindi dumating si Agatha hanggang 3:00, dumiretso siya sa sofa at nanood ng TV kasama si Vera. Hindi ka ba pupunta sa Soulbury City ngayon? Bakit hindi ka pumunta? May conflict sa girlfriend mo. Lumingon si Vera para tingnan si Cyrus, at mahinang tinanong si Cyrus. Hindi mo ako mamimiss kahit konti, okay? Isang pahiwatig ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa mga mata ni Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy siya. Hindi ako pupunta sa Soulbury City, may gagawin ako. Kung gayon bakit hindi ka pumunta? Vera continued to ask. Ate, bahay ko ito, anong kinalaman mo kung aalis ako? Walang imik na sigaw ni Cyrus. Bahagyang tumingin si Vera kay Cyrus at walang sinabi. Cyrus at Yan nanood siya ng idol drama buong umaga sa bahay. Bandang 1:00 ng hapon, nagmaneho si Cyrus papuntang Soulbury Airport, at pagkatapos ay umupo sa kotse at tahimik na naghintay. Naghintay si Cyrus ng halos 1 oras, at sa wakas ay nakita niya ang isang malaking grupo ng mga tao na lumabas mula sa pasukan. Alam ni Cyrus na ang mga taong ito ay dapat na mga pasahero sa parehong flight ng Agatha, kaya dapat na lumabas si Agatha. Oo nga, nakita ni Cyrus si Agatha na naglalakad palabas na may suot na salaming pang-araw at isang sombrero. Bagamat napakaganda ng pagtatago ni Agatha, ngunit dahil pinagmamasdan ni Cyrus ang sitwasyon doon, nakikilala pa rin ni Cyrus na ang babaeng ito. Ang babaeng bituin na gustong tumulong siya sa pag-record ng palabas sa night market. At sa tabi ni Agatha ay isang nasa katanghaliang gulang na babae na dapat maging manager ni Agatha. Sa likod ng dalawa ay ang katulong, na maraming dalang gamit. Alam ni Cyrus sa kanyang puso na kung nagmamadali siyang makipag-usap kay Agatha ngayon, tiyak na ipaparamdam sa mga tao na siya ay tagahanga ni Agatha.
At higit sa lahat, marami pa rin ang mga tagahanga ni Agatha. Kung ito ay nalantad sa oras na ito sa pagkakakilanlan ni Agatha, tiyak na maakit nito ang atensyon ng mga tagahanga sa oras na iyon. Sa oras na iyon, hindi makakausap ni Cyrus si Agatha. Kaya binalak ni Cyrus na sundan muna si Agatha sa hotel, at pagkatapos ay humanap ng pagkakataong makausap si Agatha ng mag-isa. Pagkatapos ng lahat, mayroong ilang mga contradiction sa pagitan ni Cyrus at Agatha, kaya't ang mga contradiction na ito ay malulutas sa pamamagitan ng pakikipag-chat ng mag-isa.